Ipinakita na raw ng China ang kanilang true colors dahil sa racist AI video ng state-controlled media. Ayon yan kay Defense Secretary Gibo Teodoro. Kasunod ng kaliwat ka ng pagkondena ng gobyerno, hugas kamay ang Chinese government. Yan ang Agenda Weekend Report ni Led Cabagani. Binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na dapat maging wake-up call ng mga Pilipino ang tinawag niyang racist video na inilabas ng China Daily kamakailan. Nagpapakita raw ito ng tunay na intensyon ng Beijing. And so, therefore, I think that with the barrage of disinformation that we got, the Batanes issue, the depiction of the Philippines as monkeys, for me, of course, I'm outraged. But it is also a wake-up call. What does that reveal? That reveals the true intentions of China, their intentions of their government. Ayon din kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, hindi dapat palampasin ang ganitong uri ng pahayag at dapat i-call out ito ng Philippine government. Tiwala din siyang may kumpas ng Chinese government ang paglabas ng AI video. Yung video ng China Daily, no? It's important for us to understand na ang China Daily is a state-owned and operated ng gobyerno ng People's Republic of China. And pangalawa, they are only governed by the Communist Party. Hindi ito demokratikong estado katulad ng Pilipinas. Meaning, there is no freedom of speech, there is no freedom of the press. Lahat ng lumalabas sa China Daily ay inaaprubahan at ipinapakalat mismo ng gobyerno ng People's Republic of China. Pero sa isang press conference sa China, itinanggi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lian Zhan na may kinalaman ng Beijing sa naging aksyon ng China Daily. Wala rin daw binding force ang 2016 arbitration ruling sa South China Sea dispute na nagpapawalang bisa sa 9-dash line claim ng Beijing kung saan umano sakop nito ang West Philippine Sea. Tinawag pa nitong illegal, null and void ang arbitration award. Samantala, sinabi rin ni Secretary Teodoro na nire-review na nila ang performance ng defense attaché to Beijing at ng kanyang mga staff mula sa China. Bahagi raw ito ng new engagements framework ng DND. Ang AFP naman, sinabing hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng China Daily. Sa panig ng AFP, patuloy daw nitong ipagtatanggol ang dignidad, soberanya at karapatan ng Pilipinas sa ilalim ng international law at hindi umano sila patitinag sa anumang uri ng propaganda. Para sa Agenda Weekend, Led Cabagani, Billionaire News Channel. May banat ang Chinese state media outlet na China Daily sa umano'y mga taktika ng Pilipinas sa pagdepensa sa West Philippine Sea. Base sa kanilang investigasyon, sinabi ng outlet na nagmula umano sa Japan ang Maritime Safety and Security Policy Program na sinusunod ng bansa. Pinuntirya rin nito ang umano'y training ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, sa programa sa Japan. He may be a lower-ranking official, but he does more the dirty job than his sanctioned boss, Teodoro. And J. Tariela would turn the story upside down, accusing the China Coast Guard of intimidating and bullying Philippine civilian fishermen. Binatikos naman ni Chinese Ministry of National Defense spokesperson Jiang Bin ang South China Sea Arbitration Award. Ayon kay Bin, may indisputable sovereignty ang China sa Spratly Islands at hindi sila matitinag na depensahan ito.